alam ko ito yung pinakaiintay nating lahat. Isa to sa mga pastor na grabe. Hindi ka uuwing tuyo yung mata mo. Lagi kang iiyak dito. Yes, correct. Sorry lang. Pero alam nyo bakit kami iiyak? Kasi talagang mafe-feel mo, ma-remind ka ng pagmamahal ng Lord. So, I invite everyone to please welcome our youth pastor, Pastor Jade Sablan! Come on, once again, let's clap our hands to our God. Sa Diyos na karapat-dapat po ng ating pasasalamat at papuri. Alright, makakaupo na po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong willingness to listen to the Word of God today. And we thank you po na lagi kayong umiiyak. Kasi po pangarap ko po talagang maano sa MMK. But before that, can we just open this service in a prayer? Let's thank the Lord for this day. Father, we thank you for this day. We thank you for the life that you've given us. Salamat, nagising kami. Salamat, may panibagong araw, may panibagong buhay. Salamat na nasa church kami ngayon. Salamat na may encourage kami sa salita mo, Ama. Maraming salamat sa iyong proteksyon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong probisyon. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, Ama. Maraming salamat sa church. Salamat na may napupuntahan kaming isang lugar kung saan walang iba kaming maririnig, kundi ang kabutihan at pag-ibig mo. Hindi sasabihin ng mga bagay na mali sa amin, pero sinasabi kung sino kami talaga sa iyong harapan. Kaya't maraming salamat po. We thank you for our pastors. Thank you for Pastor Herbie and Pastor Cher. Thank you for their heart. Salamat sa buhay nila na inilaan para sa iglesyang ito. Salamat sa pag-yes nila sa iyo. And because of their yes, ay meron kami ngayon ng mga pastor na sobrang nagmamahal ng mula sa kanilang mga puso. Maraming salamat, Ama. Napakabuti mong Diyos at sa iyo namin itinitiwala ang araw na ito, ang service na ito, at even yung mensahe para sa araw na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. You can go home now. Closing prayer pala yun. Opening prayer pa lang po yun. So, of course, I'd like to start thanking my Pastors Herbie and Pastor Ratcher for the opportunity. Palagi niyo po yung maririnig kapag may magpipreach po dito. We thank our pastor because kung hindi nila kami nilagay dito, wala kami dito. Tama. Because someone appointed us here, so nandito po kami. Kahit po yung mga nagli-lead, kahit yung mga nasa music, or yung mga nasa instrument, or kahit yung mga, if someone kung walang naglagay sa amin dito, wala kami dito. Kaya we honor them for trusting us because every appointment is a trust. Bawat paglalagay nila sa mga ministry or pag-a-assign nila sa atin, yun na yung nagpapakita ng pagtitiwala. Kaya palagi kong pasasalamatan ng aking mga pastor sa pagtitiwala, hindi lamang sa pagpipreach, pero sa pagtitiwala sa akin bilang tao. Sa pagtitiwala sa akin sa kabuuan, sa pagtitiwala na hindi ibinigay ng iba. I will always be grateful to my pastors because no one trusted me like they do. Of course, except God. Pero they've trusted me beyond the things that minsan sa titingin ko, hindi ko po kaya yan. At sabihin niya, kaya mo yan. Okay po, kaya ko po pala. And I thank them for that. I appreciate them for that. And of course, kaya po ako yung magpipreach ngayon because our pastor is not around. Actually, they left last Thursday po. Pumunta po sila together with their personal assistant, the armor bearer, Daryl, sa Cagayan de Oro last Thursday. And alam niyo po kung makikita niyo lang kung gaano ginagamit ng Diyos yung ating pastor doon, you will really be blessed. Last Thursday, he spoke sa mga businessman. Hindi lang yung as in church setting sa mga businessman, nag-spoke sila. Tapos, ang international, may mga iba-ibang lahi. Grabe. Tapos habang pinapanood ko yung mga video, I wish nga na sana napanood ko, sabi ko kay pastor,
sana napanood ko po ng buo kasi sobra akong napaproud na yung pastor ko ginagamit ng Lord sa iba-ibang lugar. And nag-speak po siya English, ha? Straight English. Sabi ko, grabe, ibang anointing talaga yun ng Panginoon. Tapos, kinabukasan po, nag-speak naman siya sa mga iba't ibang New Life satellite po natin, New Life Network sa Mindanao. And then Saturday, ganun din. And then Sunday, ngayon naman po nag-speak siya sa Thanksgiving naman po ng New Life CDO. Katulad po ng sinabi ko last week, whenever we release our pastor, there is a blessing on it. Kasi yung pagpunta niya doon, nagtatanim siya ng seed. At sa pagtatanim niya, alam niyo po ba na tayo as a church yung umaani ng mga bagay na itinanim ng pastor natin. So whenever he's not around, he is sowing seed of love. Sowing seed of concern. Sowing seed of mga teachings na ngayon palang marinig. Sowing seed ng strength sa kanila. And alam niyo po, as a church, tayo po yung nag-aani nun. Kaya dapat po, we feel so privileged whenever our pastor is nagsusow ng seed sa iba't ibang lugar. Kaya po nagugulat tayo. I'd like what Pastor Ravi mentioned on the first service. Sabi niya, hindi ba kayo nagtataka? Ang dami-dami namang lugar sa Tondo. Ang laki-laki kaya ng Tondo. 6 district kaya tayo. Pero bakit yung church natin ang pinupuntahan talaga ng iba't ibang mga lahi? Why? It is because our pastor is also going to different places and sowing seed. And therefore, because of what he is doing, bumabalik po sa atin yon as a church. At nabe-bless po tayo as a church. Kaya doon nyo po makikita that there is blessing in releasing. And that's actually our topic for today. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. To release is to increase. May pagpapala sa pagpapalaya. Alam niyo po, naturally, pagpapalaya or pagpapaubaya. Ayan, kasi medyo ano po yung Tagalog ng release eh. Naturally, tayo pong tao, we have this mindset. Meron po tayong mindset na kapag nagbibigay tayo, nawawalan tayo. Tama? Natural po yan. Mula bata tayo, naisip natin na kapag nagparaya ka, nagbigay ka, you've lost. Nawalan ka. Kaya nga po yung mga bata, di ba, pag may laruan sila, tapos sasabihin, may isang batang lalapit na mas bata pa. Halimbawa, mas bata. Sabi niya, Ayan, nagsaingas na lang. Kasi hindi pa nakakapagsalita. Gustong hiramin. Tapos sasabihin ng nanay, pahiram mo yung toy mo. Alam niyo po, wag niyong sabihan yung mga bata ng ganito, ang damot mo, ay mong pahiram, sandali lang. Dapat nagbibigay ka dun sa bata. Naturally po kasi hindi maintindihan ng 5 years old na bata na kapag binigay niya yon, mapagbigay siya. Na kapag hindi niya pala binigay, ay madamot pala ako, wala pa po silang ganong mindset. Ang alam lang ng bata, pagka binigay niya yon, mawawalan siya. Kaya siya hindi nagbibigay. Kaya lang, yung mga magulang, we're so easy to tell words sa kids na ang damot mo, nuknukan ka ng damot. Minsan, dinidiin pa talaga para mas ramdam. Kaya lang, ang totoo po, hindi po yun naiintindihan pa ng mga bata. Kaya lang, mula bata, we have that mindset hanggang ngayon na anumang bagay na pinakawalan natin, anumang bagay na binigay natin, anumang bagay na inirelease natin na wala sa atin at nasa kanila na. Nagkaroon sila, nawalan ka. Kaya po minsan, it's so hard for people to let go. Kaya mahirap sa mga tao ang mag-let go. Why? Kasi nakikita mong nawawala sa'yo. Halimbawa, yung pera. Halimbawa, 1,000 pesos. Nakita mo naman kasi talaga na kanina, kasama ko pa siya. Sweet pa kami kanina. Mahal na mahal pa ako ng 1,000 na to. At mas mahal na mahal ko siya. Pero nung nilagay ko siya sa envelope, fly away na siya. At namimiss ko siya. Diba? Nakita mo kasi, halimbawa yung pera, nakita mo, nung binigay mo, nawala Nawalan ka Na dapat pinambili mo na lang sana ng damit, ng bigas, ng pagkain, or whatsoever. Kaya parang minsan, ayaw mo magbigay. Kasi natural, on your natural eye, nakita mong nawalan ka. Material na bagay.
Sometimes you don't want to give. Halimbawa, yung mga gamit-gamit nyo po, mga nanay, mga tatay naman, please lang po. Kapag po yung mga gamit na, 30 years na. Pamigay nyo na, let go nyo na yan. Baka po mamaya yung mga ano nyo, yung mga underwear nyo, gustong-gusto nyo, luwag-luwag na pala. Pinapardibli mo na. Hindi, mahal ko to eh. Sa akin lang to. Pag-retire nyo na po. Sabi ng mga sapatos mo, pagod na ako sa buhay. Pagpahingahin mo na ako. Halimbawa, yung mga gamit na hindi naman ginagamit. Pero sabi na, ano po gagawin natin dito? Tapon na, hindi, magagamit yan. Ito po, hindi, magagamit yan. Ito po, hindi, magagamit yan. Hanggang sa nagulat ka, 60 years na, di mo pa nagagamit. Tapos yung bahay mo, para ng bodega. You need to release. Pero wag naman kayong mamigay. Hello? Wag naman kayong mamigay, tapos nung namigay kayo yung mas na-bless. What do I mean by that? Ay, may nasunugan daw doon, pamigay natin yung mga butas-butas dito. Piliin natin yung mga ano-ano. Alam niyo po, kami po kasi, lahat po ng mga binibigay ninyo na ganyan, kami po, dumadaan po sa team namin yan, tinitingnan po namin yan, isa-isa. Bago namin ipamigay. Kasi ayaw natin na, yung New Life Tondo, namigay butas-butas. New Life Tondo, nagbigay gula-gulanit. Gusto natin, when we give, it's still the best. Na yung taong pagbibigyan mo, mabibless pa din. Kaya alam niyo po, kahit ilang sako yun, kung ilang sako yun, iniisa-isa po ni Princess yan. Magaling tumingin yan, ito. Doon na to, tapon. Ito pwede, ito tapon sa mukha mo yan. Ito pwede, ito hindi. Alam niyo po, nung nakaraan, sabi niya sa akin, sabi ko, tapos ka na bang mag-sort out? Nakalimang sako na ako. Dami natin pamimigay. Hindi itatapon, Mga porang basahan na. Pag namigay naman po kayo, huwag kayong mamigay na parang kayo pa yung na-bless. Imbis na kayo yung nagtapon, kami yung nagpatapon. Ay, ipatapon natin to sa New Life Tondo. Kami yung nagbayad para magtapon. Kasi hindi din naman po yun magandang pagbibigay. Hindi rin naman yun magandang pag-release. Magandang pag-release, yung nasaktan ka kasi ang ganda pa nito pero alam mong yung taong makakakuha nito, makikinabang dito. Yung pong sapatos, hindi lang 3 hakbang pa lang, wala na yung swelas. Pinagmamalaki pa, pinamigay ko yung Adidas. Pinamigay ko yung Nike ko sa church, Yung pala 10 years na yung Nike mo na yun, 10 years na yung Adidas mo na yun, 3 hakbang na lang, wala na. Releasing din naman yon. Kaya lang, ang tanong, sinong na-bless nung nirelease mo yon? Is it you or is it the person na pinagbigyan mo? Material na bagay, ayaw nyo ring ibigay. Why? Kasi nakikita mo, nawawalan ka Ay, dati may cellphone ako, Tapos ngayon wala na. Sana pala kung binenta ko yun, mas nagkapera pa ako, Yun yung iniisip natin. Minsan ayaw din nating i-release yung mga taong mahal natin. Hindi mahal ko talaga siya Siya talaga na yung mahal ko talaga. Kaso hindi ka na nga mahal. May mahal ng iba. Minsan ayaw niyong i-release yung mga wrong relationship. Mahal ko siya, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Hindi nga pwede, may asawa yun Huwag ka makulit. Kahit mahal mo pa. Hindi pwede. Pag mali. Huwag mong piliting baka pwede, hindi nga. May asawa nga May iba nga nagmamay-ari, hindi nga pwede. Ayaw din nating i-release. Why? Kasi feeling natin, pag ni-release natin, nawalan tayo. And according to psychology, kaya mahirap para sa isang tao ang mag-release, it is because of the fear of the unknown. Kaya ayaw nating mag-release kasi meron tayong takot ng unknown. Kasi, paano pag binigay ko tong pera na to? Paano kung walang bumalik? Unknown, hindi mo alam Paano kapag nirelease ko yung pagpapatawad? Paano pag sinaktan ako ulit? Paano kung pag pinalaya ko siya, tapos hindi siya bumalik? Naligaw siya pabalik. Sa iba nakapunta. Kaya nga po nabuo yung kantang Paubaya, di ba? Ayan na naman ako. Ito na yun. Huwag ko nang kantahin. Pero gusto ko talaga Kaya di ba nabuo yung
tinapay. Wag na nga! Angelica dito! Pinapaubaya na kita. Pinapaubaya ako na sa kanya. Why? We have the fear of the unknown. Kasi baka pag binigay natin, wala kang makitang balik. Kasi pag nirelease mo, wala ka ng control. Kasi kapag nirelease mo yung isang bagay, baka wala ka ng magawa tungkol sa bagay na yon. That is why it is so hard to people to let go. It is so hard to people to release. It is so hard sa mga tao na hayaang ibigay. Kaya lang po, I want to tell you today that not all releasing are bad. Well, actually, releasing is a blessing. Kapag nag-release po tayo ng mga bagay-bagay sa buhay natin, meron pong pagpapala doon. Kaya sabi ko nga po dito, you don't want to release kasi nawawalan ka ng control sa bagay na yon. Kasi ayaw nating mawalan. Kasi baka kapag nag-release ka, walang bumalik sa'yo. Kaya ang tendency, i-keep mo na lang ng i-keep. But, kapag inisip lang po natin that whenever we release, there is a blessing. Tuwang-tuwa po ako nung kagabi. Kagabi lang pala, pero parang ang tagal ko inisip, no? Nakwento po sa akin ni Dayan. Kasi, okay lang, Mark? Last week po, ito si Mark, yung ating pong gitarista, bahista. Ano ba pagkakaiba nun? Pareho lang naman gumaganon yun. Okay. Spelling. String! Okay, sila nang bahala dun sa string. Yung ating pong bahista, last Saturday, na ano po siya, nag-slide po siya. Hindi sa swimming pool. Diyan po sa may tulay. Tulay ba? Sa may Infanta. Tapos, sabi lang ni Mark, may blessing yung releasing, no? Kasi dapat kakain silang magkasama noon ni Dayan. Kaya lang ang nangyari, si Dayan may life group siya na merong may birthday. So sabi ni Dayan, sasama na lang ako doon. Si Mark, pwede niyang isiping, ano ba yan? Galing ako sa trabaho, excited nga ako umuwi para makasama kang mag-dinner eh. Tapos sasama ka naman pala sa iba. Pero ang ginawa po ni Mark, nirelease niya si Dayan. Kasi alam niya kung gaano kamahal ni Dayan yung kanyang mga life group eh. Sabi po ni Mark, sige sumama ka, sige mag-celebrate ka kasama nila. At pagka-release niya kay Dayan, tsaka po nangyari yung aksidente. Pero actually, hindi naman talaga aksidente, insidente. Ano din ba pagkakaiba no? Okay. Bukod sa spelling. Yung insidente, kasi hindi naman sobra eh. We still thank God for the protection. Nag-slide lang naman, tapos yung paa niya, naanuhan lang nung motor, nadaganan lang nung motor, walang kasgas. Medyo na magalang ng konti, mga ganun yung maga. Hindi, joke lang. Konti lang naman. Tapos sabi niya kay Dayan, nag-usap sila, grabe no, may blessing talaga sa releasing. Nung ni-release kita, ang blessing doon, hindi ka nakasama dun sa, kasi baka kung kasama kita nung nangyari yon, mas magiging mahirap para sa akin. Kasi di ba mas mahirap sa'yo pag nakita mong nahihirapan yung taong mahal mo? Minsan nga kahit ikaw na lang yung masaktan, wag na lang siya eh. Kaya yung mga nanay nabuo, di ba, kapag kayo mga anak nyo, ang taas-taas ng lagnat, nabubuo yung ano na, nak, bigay mo na lang sa akin yan. Pero alam nyo po mga magulang, since maraming magulang dito, wag pong ganun ang i-pray nyo. Kasi kung pwedeng ibigay, binigay na sa'yo yan eh. Kaya lang, hindi mo kailangan kuhanin yung sakit ng anak mo kasi may kumuha na. Hindi mo na kailangan na, bakit may nahihirapan siya, gusto mong kunin, tapos malilipat sa'yo yung hirap. Hindi ganun ang gusto ng Lord. Ang Lord, pag nagtanggal ng burden, talagang tanggal. Walang tiniiwan, walang tinitira. Ang i-pray po natin bilang mga magulang pag ganun, anak, alam kong nahihirapan ka, hindi mo nga ma-express yung nararamdaman mo. Pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko kukunin yan dahil hindi ko naman kailangan yan. Pero may kumuha na nung sakit mo. At si Jesus yon 2,000 years ago on the cross, kaya ngayon, pwede kang gumaling. Kaya may kagalingan na available sa'yo. Parang ano lang po yun na, anak, kunin mo. Talaga naman tayo. Mas gusto natin tayo na lang yung mahirapan. But, ayaw din ni Jesus na nahihirapan tayo. Gusto niya, sige, ako na lang kaysa ikaw. Ganun niya tayo kamahal. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. So sabi ko po kanina, there is blessing in releasing. God released Jesus to die on the cross, but when He released Jesus, hindi nawalan ng Diyos.
Why? Dahil nirelease niya yung kanyang anak, pero sa muling pagkabuhay ni Jesus, marami tayong mga anak niya ang bumalik at pumalit. So there's blessing on it. Hindi actually siya nawalan, pero yung bumalik, mas sobrang dami pa. At alam niyo po, when a farmer, kapag ang isang farmer nag-release ng seed, hindi niya iisipin na sayang naman tong buto na to. Tama po? Ganon ba yung mga farmer? Nakakita ba kayo ng farmer na yung mga binhi nila? Sayang naman to, tago ko na lang to. May ganon po bang farmer? No, lahat ng farmer talagang sa good ground, i-release niya yan ng buong sigla, buong husay at buong pagtitiwala na babalik lahat to. At pag bumalik to, kung ang isa kong seed na ni-release, isa lang, pag bumalik to, mas marami. Why? Because there is seed, time, and harvest. May buto ka, tinanim mo, nagkaroon ng time, ha-harvest ka. So there's a blessing on it. Kaya kailangan po nating malaman that whatever we release, money, love, effort, lahat ng bagay na nire-release natin, ibabalik lahat ng Panginoong Diyos yan. That actually, minsan mapapaisip ka na lang, Lord, bakit nangyayari sa akin ngayon to? Alam niyo po, dumating ako sa ganyang pagkakataon eh. Sabi ko, wow, Lord, ang buti mo. Hindi ko ma-imagine na mangyayari sa akin ang mga bagay na ito. Hindi ko ma-imagine na makakapunta ako ng Israel, makakapunta ako ng Singapore, makakapunta ako ng Dubai, makakapunta ako ng Oklahoma, papunta pa lang. Makakapunta ako ng Korea, makakapunta ako nang hindi ko naman binayaran yung sarili ko. Yung iba kailangan mag-ipon ng mag-ipon, and when I look back, sabi ni Pastor sa amin, alam niyo ba't nangyayari lahat yan? Kasi long before you've sown a seed. Meron ka kasing itinanim. Pag tinitingnan ko, Lord, bakit ako mahal ng mga kabataan na ito? Sino ba ako? Si Jade. Kalimutan mo na. Minsan iisipin ko, Lord, bakit ako minamahal ng ganito? Wala naman akong maraming bagay na ginawa, maraming bagay na inano. Kaya lang, I will remember, the Lord will put into my remembrance, it is because you've sown love. Kasi ang tagal din na nagbigay ka eh. Nag-release ka eh. Nagtanim ka ng pag-ibig eh. Therefore, yung pag-ibig, bumabalik din sa'yo. Lord, bakit may biglang pagtingin ko sa bank account ko na dagdagan? Minsan wala pang mga chat, walang mga text, kung kanino. Lord, kanino kaya galing to? Why? It is because many years ago, you've also sown seed of money to people. Kaya mga kapatid, ang binibreak ko po ngayon sa inyo is yung mentality na kapag nag-release ka, nawawalan ka. Kasi ang mundo ay pinakikita sa atin na pagka inalis mo sa'yo, pag nirelease mo mula sa'yo, nawawalan ka talaga. But with the Lord, He wants to show us and He wants na ipakita na yung kaisipan ko, hindi kaisipan ng mundo. Na anak, habang nagbibigay ka, may bumabalik sa'yo. Pero hindi tayo magbibigay kasi may bumabalik sa atin. Magbibigay tayo kasi merong Diyos na unang nagbigay sa atin. Kasi hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap ka ng tanggap, pero hindi ka nagbibigay. Dapat po kasi cycle yun eh. Subukan mo, kumain ka ng kumain. Huwag kang dudumi. Kumain ka lang. Suddenly you'll feel, there's something wrong. Parang may mali. Meron po talaga. Dapat, kumain ka ng kumain, ilalabas mo yun. Why? Kasi pag di mo yun nilabas, magiging toxins yun sa katawan mo. Lalasunin nun ang buo mong katawan. And guess what? Kapag tayo, tanggap lang din ng tanggap. At hindi tayo marunong mag-release to the church, to God, to people, to anyone. Pag hindi tayo marunong mag-release, that will be a toxin sa iyo. Akala mo blessing, kukuha ka ng kukuha, samsam kahit pera. Baka akala mo mas maganda yung mas maraming kuha ka ng kuha. But when you are not giving, when you are not releasing, yung pera na akala mong blessing will turn out into a toxic. Magiging parang toxin yan, magiging parang lason yan sa katawan mo. Why? Because life is a cycle. Cycle po yan. Sisikat ang araw pero lulubog din. Gabi naman. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, araw lang palagi. Lord, gabi lang palagi. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sinag lang ng araw palagi or ulan lang palagi.
Lord, malilim lang palagi. No, life has a cycle. Hindi din pwedeng inhale ka lang ng inhale, wala kang exhale. Life is a cycle. Kaya ang pinapakita ko po sa inyo ngayon is, hindi ka nawawalan pag nagbibigay ka. Hindi ka nawawalan pag nag-release ka. Maaaring with your own physical eye, nakikita mong nawawalan ka, but spiritually, the Lord can bring it back to you in any way and in anyhow. Ang Diyos na ang bahalang mamroblemang magbalik sa iyo ng mga bagay. Hindi mo kailangan problemahin, kailan kaya babalik? Paano kaya babalik? Hindi, basta magbigay ka ng magbigay. Kasi habang nagbibigay ka at nagbibigay, may babalik at babalik. Why? Because God will not, hindi niya i-break yung law, hindi niya i-break yung cycle. Alam niya yun, He will work on that cycle. Kaya kapag ka nagbigay ka ng nagbigay, may babalik. Kaya po huwag kayong magtaka kapag ka walang bumabalik. Kasi baka wala kang binibigay. Kasi baka hindi ka nag-release. Baka kaya hirap kang makakuha ng kapatawaran kasi ikaw din ayaw mo magbigay ng kapatawaran. Baka kaya hirap ka na magmahal. Iniisip mo walang nagmamahal sa'yo kasi hirap na hirap ka ring magmahal. Baka naman iniisip mo, bakit puro galit yung nakukuha ko? Kasi baka mamaya, puro galit din ang itinanim mo. Baka mamaya, puro sama rin ng loob ng itinanim mo. Therefore, yun din yung bagay na nakukuha mo. So whatever it is na nirelease nyo po, it is God's business na kung paano ibabalik sa'yo. But I want to tell you that there is blessing in releasing. Anumang bagay po ang nirelease natin, may pagpapala po dyan. Amen. Napakarami pong bagay ang dapat nating i-release sa buhay natin. Kasi sabi nga po ng pastor natin, that we should die empty. Dapat pag namatay ka, wala ka ng laman. Laman loob meron. Pero yung laman, ibig sabihin, talents, giftings, ambition, dreams, encouragement, hope, dapat lahat na-release mo. Dapat lahat na i-share mo. Why? Kasi sayang naman kung yung mga talent, namatay ng kasama mo. Sayang naman kung yung mga dreams, hindi mo na-release, namatay ng kasama mo. Yung hope, hindi mo na-release, namatay ng kasama mo. Yung encouragement na dapat ibibigay mo sa tao, isusupply mo. Sayang naman kung tinago mo at namatay ng kasama mo. Kaya sabi naman natin, pastor natin, you die empty. You give it all away. Ibigay niyo yung pag-ibig, ibigay niyo yung kapatawaran, ibigay niyo yung care and concern to others. Ibigay niyo lahat ng bagay na meron kayo. Why? Kasi binigyan ka lang din. Kung walang nagbigay sa'yo, wala ka namang ibibigay eh. Pero ang bait ng Lord, binigyan ka, tapos ibibigay mo, tapos ibabalik niya din sa'yo. Diba? Ang galing. Hindi na puputol yung cycle. The Lord will give, then you will give, then the Lord will bring it back again to you. Hindi putol. Kaya po kapag ka merong bagay na nangyayari sa buhay natin na parang may mali, parang may putol. It is because baka may mali sa cycle. Sabi kanina ni Jam, yung flow. Baka mamaya merong naputol sa flow, may nabarahan or may naputol. Baka may umano doon. Di ba kapag yung blood natin, dapat yung flow niyan dire-diretso. Kapag may blood clot, ibig sabihin may bara. At kapag nagkaroon ng bara sa puso, nagkaroon ng bara sa isip, sa utak, ano pong mangyayari? Patay agad. Hospital muna. Hospital muna. Huwag patay agad, ha? There will be something wrong. Why? Kasi merong naputol dun sa cycle. So I suggest people, if you want na yung buhay ninyo ay magpatuloy sa cycle, you continue the cycle. Do not block the cycle. You will receive what also you have to give. I'm not just talking about money, ha? Hindi lang po yun. Napakaraming bagay ang pwede nating ibigay. Alam mo bang yung ngiti mo, pag binigay mo, nakaka-encourage pala sa iba? Ngiti lang yan, gaganyan ka lang. Ano meron dito, pastora? Ito lang to. Pero hindi mo alam yung ngiti mo pala, nagiging ngiti rin ng iba. Hindi mo alam yung simpleng pagtap ng balikat. Nakakapagpalakas pala ng loob yun. Nararamdaman pala ng ibang tao na bigla na, ay, may kasama pala ako. Ay, meron pala akong katuwang sa buhay. Ay, may church pala. Ay, may mga kapatid pala. Ay, may mga churchmate pala.
May mga tao nga na dapat magpapakamatay na, pero dahil nangitian mo, dahil natap mo yung balikat at sinabi mo lang, it's good to see you again. Nasabi mo lang, kaya mo yan. Huwag kang give up. Ganun lang, mga simpleng salita. Akala mo yun lang yung kaya mong ibigay, pero nakapagligtas ng buhay. O ngayon po, ibigay niyo yung ngiti niyo sa katabi niyo. Why? Kasi baka mamaya, yung katabi niyo, ang bigat-bigat pala ng loob niyan pagpunta dito. Kaya lang lahat kasi sa New Life Tondo, nakangiti eh. Nakaganyan tayo lahat, oh. Welcome po. Ay, goodbye po. I see you again. Akala lang natin walang nangyayari, pero ang nangyayari pala, nakakapag-brighten up pala ng day ng ibang tao. O guess what? Pag ang binigay mo rin sa tao, si Mangot, nakaka-apekto din sa kanila. Yung pagpasok mo pa lang, saya-saya ng umaga pagpasok mo. Mga gumagano, yung talaga nag-roll eye pa. Yung talaga umiikot pa yung mata, o nakaka-apekto din po yun. Ang tanong, what are you releasing, people? Ano yung nire-release mo sa ibang tao? Are you releasing love? Are you releasing hate? Are you releasing your smile? Are you releasing your simangot? Are you releasing encouragement? Are you releasing a burden? Are you releasing... Ano po yung nire-release natin sa kanila? Why? Whatever we release, yun din po yung babalik sa atin. So kung ano yung gusto mong bumalik sa'yo, yun yung i-release mo. Kapag gusto mo marami kang pera, mag-release ka ng maraming pera. Oh, hina ah. Sabi ni ba, parang ayaw ah. Gusto mo pala na maraming pera, huwag kang mag-pray na, Lord, bigyan mo ako maraming pera. Hindi naman yan babagsak dyan sa harapan mo. Tchereng! Hindi naman po genie si Lord eh. Na, Lord, kailangan ko ng 200,000, penging 200,000. Hindi niya yan ibabagsak ng 200,000 sa'yo. You need to work. Kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo ng pabor ng Diyos. Kailangan mo ng pagpapala mula sa Diyos. And God will use other people sometimes. Pero wag niyong gawing genie ang Diyos. Na kung ano yung bagay na gusto mo, pupunta na lang sa harapan mo. No. Don't break the cycle. Whatever you want in this life, you give it away. Kung ano yung bagay na gusto mo, ibigay mo yon at magugulat ka, ang Diyos ang magbabalik sa'yo. Ganyan po yung ating pastor eh. Yan po yung nakikita naming pinamumuhay niya. Kung ano yung gusto niyang makita sa church, yun yung ginagawa niya sa iba. Bago po tayo magkaroon ng mga ganyang mga aircon, alam niyo po bang nag-bless tayo ng aircon sa iba? Do you remember, be? Ma? Wala pa po tayong aircon nun, ha? Pero ang gusto ni pastor, kasi di ba grabe, parang sauna bath naman talaga tayo dati. Talagang lahat, hanggang talampakan, basa ng pawis. Tapos, ang ginawa ng pastor natin, naglagay ng mga aircon, pero sira. Wala, hindi gumagana, no? Buo, pero hindi pwedeng buksan. Kasi kailangan, mataas sa kuryente at kailangan ng mga, yun na yun, kung ano yung kailangan. So, hindi binubuksan, nakalagay lang. Sabi ni PH, lagay lang natin dyan yan. Doon pa po yun sa maliit na church. Lagay natin dyan. Tapos, may isa siyang church na napuntahan. Ang init-init, wala ring aircon. Ginawa po, nag-bless ng aircon. Parang iisipin mo, pastor naman. Are you joke? Are you joke? Nagjo-joke ka ba? Kailangan nga natin eh. Bakit binigay mo sa iba? Pero alam niyo po, after that, alam kasi ng pastor natin eh. Ibigay mo muna sa iba, tapos ang Lord ang magbibigay sa'yo. Kasi pag ang tao ang nagbigay sa'yo, limited eh. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo, sapat at higit pa sa kailangan mo. Alam ng pastor natin yung principle eh. Kaya po alam mo, ginawa niya, inuna niya magkaroon ng aircon yung church na yun. Afterwards, paglipat po natin sa church na ito, after a few months, kung dati nagrereklamo kayo sa pawis, ngayon nagrereklamo kayo sa lamig. Dito lang po sa New Life Tondo na kahit summer, nakaboots ka. O bakit? Aircon dito, malamig eh. Kabutsa ka. Paglabas ko, doon na lang yun hindi tugma. Pero hanggat nasa church ako, tama yung attire ko. Bala kayo. Release your forgiveness to me. Sa pagsusuot ko po ng boots. Diba dito lang yun na kahit na ang init-init sa labas, makikita mo may mga shawl na dala. Meron dito yung mga dala, may mga ganun-ganun pa. May mga fur.
Kala mo talaga nasa Antarctica sila? Minsan na dyan po, nakatapat kasi yan dyan, sasabihin ko talaga, Grace, paalam mo na lang, pakiangat. Why? Lamig na lamig tayo, di ba? Pero mas komportable yon. Why? It is because our pastor sows seed. Inuna niya yung iba. Therefore, yung Lord yung nagbigay sa atin. Therefore, yung Lord yung nagbalik sa atin. Pag ang Lord pa naman ang nagbalik, mas masaya yun. Mas maganda yun. Kasi ang tao, limitado pag nagbalik Baka yung expectation mo hindi ma-meet, pero the Lord, pag siya yung nagbigay at siya yung nagbalik, the Lord can exceed your expectation. Lord, ito lang yung inaasahan ko sa business, pero ito yung binigay mo sa akin. Lord, ito lang yung inaasahan ko sa pamilya ko, pero ito yung binigay mo sa amin. Lord, ito lang yung inaasahan kong increase ng sahod, pero ito yung binigay mo sa akin. Why? Kasi pag ang Lord ang nagbalik, sapat. Pag ang Lord ang nagbalik, higit pa. And when you give to people, it is the Lord who will bring back to you. Hindi makakapagbalik po yung mga ibang tao sa inyo at huwag nyo intayin na magbalik sila sa inyo. Why? Kasi nakikita ng Lord lahat yon. At pag hindi nila naibalik, ang Diyos ang bahalang magbalik sa'yo. Kung kahit na sa paanong paraan, kahit pag-ibig ang binigay mo, the Lord will bring back that love to you. Kahit pera ang binigay mo, the Lord will bring back that pera to you. Kung ang binigay mo kapatawaran, the Lord will bring it back to you. Maaaring hindi sa form na gusto mo, pero sa form na gusto niya at sa form na mas perfect para sa'yo. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. There are so many things na pwede po nating i-release. Pero nilist down ko po itong 3 lang na ito dahil 5 minutes na lang. Where did the time go? 3 lang po para po mas matandaan natin. Number 1, i-release, ipaubaya mo sa Diyos ang iyong nakaraan. Tao, material na bagay, pangyayari, pagkakamali, na mga nasa nakaraan mo na, release it to the Lord. Why? There are a lot of people who are still living in the past. Hindi, kasi mahal niya ako dati. Ang saya namin dati. Ganito yung nangyari dati. Whether it's good or bad, you need to release it. Why, people? You cannot live on your past. Maaaring maganda yung ginawa ng Diyos sa nakaraan, pero nakaraan na yon. Huwag kang mamuhay doon dahil ang Diyos, kaya kanyang bigyan ng mas maganda pang mga bagay sa hinaharap. Huwag mong sabihin na noon kasi ganito Noon kasi ganun wala, noon na yun Ang magandang gawin sa past, kung pangit, is either kalimutan, matuto ka doon, or keep it as a memory. But you cannot live on those. Hindi po kayo pwedeng mabuhay doon. Yung iba sa inyo, nabubuhay sa past. Naaalala ko yung ginawa mo sa akin noong 1831. 1831? Grabe, daang siglo na yun Hindi ko makakalimutan. Yung panluloko mo sa akin ginawa noon. Tapos every time na mag-aaway kayo, binobrot, nilalabas mo. Pero ilang beses niya nang hiningi ng tawad yun. Pero hindi ko talaga makakalimutan yun hanggang nasa hukay na ako, babanggitin ko pa rin sa'yo yun. Pag minulto kita, babanggitin ko pa rin sa'yo yun. You cannot live on that. I know sometimes it hurts. What happened on the past, it hurts. Kaya lang hindi po pwedeng 10 years na, ang sakit pa din sa'yo. Hindi pwedeng 10 years na nasasaktan ka pa rin sa bagay na yan. Why? You cannot enjoy life pag patuloy kang nasasaktan dyan. Kaya people, whatever it is that is in your past, kahit po yung kahapon, masaya yung nangyari kahapon, but you need to live it there. Why? Kasi sa paghakbang mo naman sa kinabukasan, marami pang the best ang Diyos. Marami pang the best ang Diyos. Kahit anong bagay sa past, you need to leave it there. Sabi po sa Philippians 3:13, pero ganito ang ginagawa ko, kinakalimutan ko ang past at nagpo-focus akong gawin ang best ko para sa darating na future. And hindi po totoo na dahil may pangit kang past, pangit na rin yung future mo. No, that's not true at all. Kahit pangit yung past, pag pinagkatiwala mo sa Lord, pwede niyang pagandahin yung future. Amen! Pangalawa po, i-release at ipaubaya mo sa Diyos ang lahat ng iyong alalahanin. Sinabi ko po bang hindi na mag-alala? Hindi po. Pero ang sinasabi ko, give it to God. Give it to God. Alam niyo po si Shemaiah Kayla, dahil ang pangalan niya ay Kayla, na ibig sabihin ay wise daughter, she's really wise. Ang talino naman po talaga.
Sabi po sa akin minsan, no, kumakain kami, sarap ng kain namin, kaming tatlo sa bahay. Biglang sabi ba naman, Mami, pag namatay ka, tsaka si Daddy, sino nang mag-aalaga sa akin? Gusto kayo, patay agad. Hindi ba pwedeng gusto ko pang makita yung magiging anak mo? Makita kang... Sabi ko sa kanya, kasi ano po siya eh, sa sobrang maisip siya, dahil yun din ang pinangalan namin sa kanya, wise. Ano siya? Ahead siya mag-isip. Ahead siya mag-isip. December pa lang po ngayong 2023, iniisip niya na yung December 2024. Nag-birthday pa lang po siya nung July 2023, iniisip niya na yung July 2024. Sasabihin niya, Mami, sa susunod na birthday ko, ganito yung gusto ko. Paano pala pag hindi nakapunta si ano nun? O dapat i-invite mo si ano. Tapos ako ngayon, dahil sa sobrang dami na iniisip ko, ipupukol niya rin sa akin lahat, na-stress ako. Kaya sabi ko sa kanya, Nak, take things one at a time. Kung ano yung kailangan mong isipin, ano yung kailangan mong solusyonan, ano yung kailangan mong problemahin ngayon, yun lang muna. Yung pagdating ng mga susunod, tsaka na yun. Why? Kasi kako mai-stress ka pag ganun. Pag iniisip mo, kita mo iniisip mo agad yung pagkamatay namin, di pa pwedeng tumanda muna kami magkasama? Patay agad? Pagkasabi ko, Nak, matagal pa yun. Sabi niya, oo nga, matagal pa. Sabi niya lang pong ganon. But for sure, di niya naman naiintindihan yun. Kaya lang ganyan po siya. Sabi ng Lord, pangalanan niyo ng wise eh. O ayan. Kaya lang po, ang ano sa kanya, at kinokorek namin ngayon siya, wag Nak, hayaan mo muna yung mga sa susunod pa. Tsaka mo na isipin yun. Kasi pag dumating yun, may grace ang Lord. Wag mo ngayong problemahin. God's grace is enough for today. Don't worry about tomorrow. His grace is enough too. Kaya lang, ang nangyayari sa tao, pinupukol mo kasi lahat sa isip mo eh. Kaya ang nangyayari, ikaw yung nai-stress, ikaw yung nadidepress. Kasi pinipilit mong pagkasyahin lahat, pwede naman palang ito yung isipin mo ngayon, tapos sapat ang grace ng Lord, tapos pag kinabukasan, kung ano yung problema sa kinabukasan, tsaka mo isipin, tapos may grace ulit ng Lord. Kaya lang nangyayari sa tao, kinuha, sinakop mo na lahat yun, tapos nilagay mo dito. Kaya nangyayari sa'yo, kumakain ka na ng langaw dito. Kaya nangyari sa'yo, nung nandito ka, na-stress ka na, nag-aalasisa ka na. Why? Kasi nalagay mo lahat eh. Ang layo pa eh, pinroblema mo na lahat. Kaya nangyari, na-worry ka lang, na-stress ka lang. Hindi ko po sinabing huwag kayong mag-worry because that's impossible. Kaya lang sinasabi ko, don't let worry paralyze you. You have to release that. Imposibleng hindi ka mag-worry. Alam niyo po bang pag nag-a-announce nga yung mga MC, pakiusap po, pwede po bang huwag niyong sabihin, gano'n na lang katagal yung camp? Gano'n na lang kabilis yung camp? Kasi habang sinasabi niyo po, lalo po akong kinakabahan. Habang sinasabi niyo po, lalong yung isip ko, gano'n oh. Sino kaya pwedeng i-chat? Sino yun? Of course, nag-pray naman na muna ako. Kaya lang iniisip ko, paano na kaya yung camp? Bigla akong magchat-chat niyan. Bigla akong magchat-chat niyan. Nagawa na ba yung ganito? Nagawa na ba yung ganyan? Ano na ba yung ganito? Ano na ba yung ganyan? I-text niyo to, i-chat niyo yan, i-ano niyo yan. Ako din po, nararanasan ko din yun. Alam ko naman magpo-provide ang Lord. Pero alam ko hindi siya magmamagic. Ako rin nag-worry, kaya lang I won't let that worry paralyze me. Instead, I will turn that worry into my worship. Kesa i-worry ko nang i-worry, ipapanalangin ko to sa Diyos. Kesa i-worry ko to nang i-worry, i-worship ko to sa Diyos. Kasi pag ang bagay hindi mo kontrolado, hayaan mo nga Diyos ang kumilos. Kaya tayo nai-stress kasi hindi mo na nga kontrolado, ikaw pa rin yung gumagalaw eh. Ikaw pa rin yung kumikilos. Hindi mo pala kontrolado, wala ka palang kayang gawin sa bagay na yan, hindi hayaan mong Diyos ang gumawa. Hayaan mong Diyos ang kumilos. Amen. Sabi po sa Matthew 6:25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry kung ano ang kakainin at iinumin niyo para mabuhay kayo. O kaya kung ano ang susuotin niyo. Di ba mas importante ang buhay kaysa sa pagkain? At di ba mas importante ang katawan kaysa sa damit? The Lord don't want us to worry because the Lord knows that worry will not help us. Ayaw ng Diyos na mag-worry tayo dahil alam ng Diyos na hindi mo kailangang mag-alala. Mararamdaman mo pero huwag kang mabuhay sa alala. Huwag kang mabuhay. Why? Palulungkutin ka ng bagay na yan. So you need to release that. And last, i-release at ipaubaya mo sa Diyos ang iyong buhay. Kung nasa point po kayo ngayon ng buhay ninyo, that you are thinking, God,
Nalilito na ako sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Di ba may mga ganyan po tayo? Lord, nasa point na ako ng buhay ko ngayon na pakiramdam ko sirang-sira. Wala nang pag-asa. Lord, patapon na. Lord, yung buhay ko, wala nang makikinabang nito. O baka naman po ganito kayo ngayon. Lord, yung buhay ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam anong purpose ko. Hindi ko alam anong course ang kukunin. Hindi ko alam kung anong trabaho ang pag-a-applyan. Hindi ko alam paano sisimulan muli. Lord, nalilito na ako sa buhay. Kung nalilito po kayo sa buhay nyo, ibigay nyo po at i-release nyo po yung buhay nyo sa tunay na buhay. At walang iba po yun kundi si Jesus. Release it to the life giver. Release it to the life itself. Magugulat po kayo kapag sinabi mo, sige Lord, hindi na ako yung mabubuhay para sa sarili ko. Tulungan mo ako. Magugulat ka, yung buhay mo may purpose. Yung buhay mo, nakikita mo, nagkakaroon ng direksyon. Yung buhay mo, nakikita mo, nagbabago. Hindi mo rin maintindihan dati. Samantalang dati, ganito yung buhay ko Walang mapapala, hindi nag-aaral, tambay, hiwalay sa asawa, iniwan ng asawa, walang trabaho. Pero alam niyo po, kapag yung buhay mo mismo, nirelease mo sa kamay ng Diyos, magugulat ka, unti-unti umaayos. Hindi magic na isang ganun, okay ka na. Pero nakikita mo, yung all things work together for good. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa mga nagmamahal sa Kanya. Tapos nagugulat ka, nakikita mo naaayos. Nakita mo, dati baon ka sa utang Hindi mo alam paano lalampasan yun Pero dahil nirelease mo na sa Lord yung buhay mo, nagugulat ka, nagkakaroon ng miracle ang Diyos sa buhay mo. Tapos when you look back, hindi na pala ikaw yung baon sa utang. Nakaalis ka na pala. Dati yung buhay mo, walang kwenta, walang nagtitiwala sa'yo Tapos biglang nag-shift. Nakita mo, nung inalay mo sa Diyos yung buhay mo at nirelease mo sa Kanya, nakita mong dati walang kwenta yung buhay ko, di nga ako pagtitiwalaan noon Pero nung nirelease mo sa Diyos, nakita mo, shinif ng Diyos, even yung tingin sa'yo ng mga tao. Parang dati nakikita mo, dinadrive, naglalakad ka lang. Tapos ngayon, nagdadrive ka na ng motor. Tapos sumunod, nagdadrive ka na ng kotse. Sunod, magdrive ka na ng truck. O gusto niyo po, aeroplano. Bahala po kayo. Kaya lang ang ibig kong sabihin, yung buhay mo sa sarili mo, hindi mo talaga maaayos. But when you release your life, sabi po sa Bible, yung nag-hold ng buhay niya, lalong nawawalan nito. Pag ayaw mong ibigay sa Diyos yung buhay mo, may buhay ka nga pero parang wala. Pero ang buhay mo, pag nirelease mo sa Diyos, nagkakaroon ng kahulugan. Nagkakaroon ng purpose. Nagtataka yung ibang mga tao, hindi ka naman ganun kayaman, hindi ka naman sikat, hindi ka naman sobrang daming pera, pero bakit ang saya mo sa buhay? Nagtataka yung ibang mga tao, ang daming problema nitong tao na to, pero ba't hindi nagsisuicide? Kahit ikaw nagtataka ka sa sarili mo, ang dami mong problema ang kinakaharap, pero para sa'yo, ang ganda ng buhay. Pero para sa'yo, may kulay pa din yung buhay. Na diba dati parang black and white? But when you release your life to the Lord, hindi niya dinamihan yung buhay mo na naging siyam yung buhay mo na para kang pusa. Pero ang ginawa ng Diyos, ang dinagdag sa buhay mo, purpose. Ang dinagdag sa buhay mo, meaning. Ang dinagdag sa buhay mo, sigla. Ang dinagdag sa buhay mo, kasiyahan. Yun pala yun, Lord. Yun pala yun. So even our life. Sabi po dyan sa Matthew 10:39, ang nagsisikap magligtas ng buhay niya ay mawawalan nito. Pero ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay magkakaroon nito. Do you want to have life? Do you want to have life that is fulfilled? Do you want to have life that is not perfect, hindi perfecto, pero masaya? Gusto niyo po ba ng buhay na na-enjoy niyo? Gusto niyo po ba ng buhay na may kulay? Gusto niyo po ba ng buhay na may pag-asa? Gusto niyo po ba ng buhay na hindi katulad nung dati? Then release it to the Lord. Then release it to the Lord. I cannot put it into words. Kailangan maranasan niyo mismo. Mahirap ilagay sa salita. Mahirap i-contain lahat sa isang salita. Pero ang ibig ko pong sabihin, the more na ipinagkakatiwala mo yung buhay mo sa Kanya, the more na ibinibigay mo ang buhay mo sa Kanya, the more sumasaya yung buhay na meron ka. Amen.
And you know what? I'll end up with this. Alam niyo po kung sino yung talagang nag-release? Alam niyo po ba kung sino yung talagang nagpaubaya? Alam niyo po ba kung sino yung talagang nagpalaya? Walang iba kundi si Jesus. At the cross, 2,000 years ago, He let go of His integrity. Minura, tinuraan, tinuya, hindi pinaniwalaan. So that today you will have your integrity. He let go of His rights. Nilet go ng Diyos yung rights niya nun. May karapatan naman siyang hindi parusahan eh. Dahil hindi naman siya yung nagkasala. But He let go of those rights. Para ang mangyari sa atin ngayon, tayo yung mabless. Tayo yung hindi maparusahan. Amen. He let go of His possession. God siya eh. Diyos siya eh. Anak siya ng Diyos eh. Pero He let go of that possession. And He became a sinner for all of us. Para ngayon, ikaw yung righteous. He let go of His own life. He died on the cross. Namatay siya sa cross in the most painful way. Hindi namatay ng natulog lang. Pero namatay ng pinahirapan. Para ngayon, makita mo na kahit anong pinagdadaanan mo, hindi ka iiwan ng Diyos at palaging may nagmamahal sa'yo. Can you imagine that? Because Jesus let go of all of those before, nagiging blessing lahat sa atin ngayon. Amen. Can you just close your eyes right now? And we will pray to God, but before we pray, we will sing this song. And then we will release. Release natin yung mga bagay na dapat ni-release naman talaga natin. Let's listen to this song. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. As we pray, this is what I want you to do. Sabi po sa kanta, with my life laid down, I surrender now, I give you everything. Release everything to the Lord. Nahihirapan ka ba? Nasasaktan ka ba ngayon? Nagwo-worry ka ba ngayon? Release it to the Lord. Merong may sakit sa pamilya, release it to the Lord. Merong kakulangan sa pinansyal, release it to the Lord. May taong nahihirapan kang patawarin, release it to the Lord.
meron kang takot para sa anak mo, release it to the Lord. Because as you release it right now, the Lord will also release His blessing. The Lord will also release His forgiveness. The Lord will also release yung mga bagay na kailangan natin. Amen! Come on, stand on your feet right now and let's sing one more time before we pray. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after. Come on, let's sing. With my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, running after me. Release right now. Your goodness is running after, running after me. Unforgiveness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, just the people of God. Your goodness is running after, Come on, sing it's it. running after me. Your goodness is running after, me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. As we release to the Lord right now, can you just raise your hands right now? Come on. Yung pagtaas ng kamay na para bang sinasabi mong, oh Lord, oh, sa'yo na to. Di ko pala kailangan to eh. Sige, kuhanin mo na, Lord. Lord, gusto kong ma-release dito sa sama ng loob ko na matagal na. O sige, Lord, kuhanin mo na. Kasi nire-release ko na sa'yo. Lord, yung alala ko sa asawa ko, sa anak ko, sa pag-aaral, sa buhay na meron kami, Lord, I release it to you. Lord, yung forgiveness na matagal ko na dapat namang binigay, sige, I release it this day. Lord, yung mga bagay na hindi ko naman pala kailangan sa buhay ko, alala, tampog, galit, tinanakit, Lord, sige, I release it today. And as we pray, we believe that the Holy Spirit will move, and as you release, mararamdaman nyo yung kagaangan. Mararamdaman nyo na tanggal yung bigat. Mararamdaman nyo na parang gumaang yung inyong mga puso as you release to the Lord. Amen? Let us pray right now as you continue to, na nakataas po ang inyong mga kamay. Ama, pinapanalangin ko po ang bawat isa. Bawat isa ay may pinagdadaanan. Bawat isa ay may problema. Bawat isa ay may maaaring may sakit na kinikimkim sa kanilang mga puso. Any issues that we have, Lord, unforgiveness, broken-hearted, broken self, hindi na pagtitiwala sa iba, wala nang pag-asa. Any issues that we have right now, Lord, we release it right now. Tinatanggal na namin ito sa aming mga buhay. Mga bagay na hindi naman namin kailangan. Kasi ayaw mo din na nababurden kami dito. So right now, Holy Spirit, as we lift up our hands right now, you continue to move and take away all those pain, all those hurts, all those heartbreaks. Tanggalin mo po itong lahat. Habang nagde-desisyon din kaming i-release ngayon. At habang nag-release kami, right now, spiritually,
You are pouring down from heaven. You are also releasing. Nag-release ka rin ngayon naman ng kagalingan sa mga may sakit. I speak healing right now sa may cancer. Whatever cancer that is not the big C. That is small c to your big God. So right now, as God releases His healing right now, come on, get it. Kuhanin mo at tanggapin mo ang kagalingan mula sa Diyos. Ano mang sakit na meron ka, mula ulo hanggang talampakan, sa labas o sa loob ng iyong katawan, even yung mga sakit na hindi mo pa alam, even yung mga sakit, yung mga bukol na papatubo pa lang, I cast out right now in Jesus' name, and I release the healing of the Lord to be upon you right now. Meron ditong palaging sumasakit ang ulo. At hindi lang yung simpleng pagsakit ng ulo. Hindi lang yan dahil sa init. It's something more. I can sense it's something more. But right now, we believe and we declare and we claim the healing of God to be upon you right now. Tunawin ang anumang cancer, bukol, tumor na meron sa katawan mo. As God releases His blessing right now, His healing right now. Heaven's door are open right now. You get what you need. Get what you need right now. Get what you need right now. Oh, hallelujah. The Lord is releasing right now His favor and His blessing. Sino mang may malaking pangangailangan ngayon, sino mang namumroblema sa pinansyal ngayon, natanggal sa trabaho, bumabagsak na businesses, baon sa utang, the Lord is releasing His favor right now. The Lord is releasing His blessing right now. So come on and get it, people. Come on and get it, people. Why? The Lord will not withhold good things on you and for you. Hindi ka pagdadamutan ng Diyos. So come on, get right now. Pwede po iganon natin yung ating mga kamay as if we are like getting right now. Get what you need. If you need peace, get it right now. He is releasing it. If you need courage, get it right now. He is releasing it. If you need wisdom, get it right now. He is releasing it. If you need protection right now, get it because He is releasing it. If you need forgiveness right now, you are condemning yourself. If you need forgiveness right now, come on, get it from God. If you need direction in your life, kung kailangan mo ngayon ng direksyon, nalilito ka anong gagawin sa buhay mo, come on, get it right now. Hallelujah! Oh, heaven release! Oh, heaven release! Oh, heaven release! Sonde yara lara naman sende! Oh, santo yara lara naman! Oh! Hallelujah! Hallelujah! Right now in the Spirit, we are getting what we need. Because it's only Jesus who can give what we need. Ang Diyos lang ang makakapagbigay ng mga bagay na kailangan at talagang kailangan natin. Kaya Ama, maraming salamat po. It is your delight. Natutuwa ka when we get from you. Pag kumukuha kami sa iyo, pag humihingi kami sa iyo, pag lumalapit kami sa iyo, natutuwa ka sa bagay na yon. Dahil ipinakikita nito ang tiwala namin sa iyo. Pinakikita nito na hindi namin kaya ang lahat ng mga bagay, pero kaya mo. Kaya't maraming salamat, Ama. Right now, we have what we need. And the following days, we will expect for good testimonies. We will expect for good things. We are expecting for miracles to happen.
Because you release it at may hintayin na lang namin mag-manifest ang mga bagay na yon. And we are excited for that. Hallelujah! Because we already got what we need from you and it is your delight that we get from you. Kaya maraming salamat, Ama, sa pag-release ng mga magagandang bagay sa buhay namin. Maraming salamat sa pag-release ng mga bagay na kailangan namin. Dahil sa iyo lang namin talaga ito makukuha. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Espiritu Santo. Napakabuti mong Diyos. Thank you for releasing the things that we need.